So gagamit tayo for example ng calculator dito using yung OOP inheritance natin. So una, when using OOP, gagamit tayo ng class and then let's call calculator yung magiging class natin. And then dito, magkakaroon lang tayo ng function na int add since addition ang gagawin natin dito. So meron tayong int a at saka int b. Then after nyan, opening and closing curly bracket, i-return lang natin yung A at saka yung B. Yan. And then copy na lang natin siya. Then paste. So dito, palitan lang natin ng subtract. Yan. So since A and B pa rin yan, papalitan na lang natin yung operator dito sa ilalim. Then after nyan, ang next naman natin is for multiply. So sa multiply natin, palitan lang natin ng asterisk ito. And then next is will be yung divide natin. So yung divide ay palitan lang natin yung operator niya dito. Now, ang gagawin natin is gagamit tayo ng inheritance ngayon. So ang gagawin natin, create natin yung next class natin at sasabihin natin advanced calculator. Okay? Then, extend natin yung magiging class na calculator natin para ma-access din natin itong mga to. Yung A and B na common na information natin. Then, opening and closing. And then, int modulo. Okay, gagamit tayo ng modulo. And then, int A and int B tayo dito. Opening and closing. And then, ang gagawin natin, we will return yung A modulo by B, then semicolon. So, eto ngayon yung sa inheritance natin. Now, we will be using yung main method natin. So, dito, ang pinakatrabaho niya lang is mag-accept ng data, yung A and B natin. Okay? And next naman, guys, is ang gagawin natin, we will be using yung scanner natin. And tawagin na lang natin yung scanner natin into input as best practice sa mga schools. And then, new scanner. Then, system.in. Then, semicolon. Then, after that, ang gagawin natin next is gagawa tayo ng object. So, tatawagin natin si advanced calculator. So, call out lang natin siya dito. And then, create tayo ng object which is calc na lang, short for calculator, equal to new advanced calculator. So, si calc na lang yung gagamitin natin to access yung mga user input natin mamaya or for printing natin. So, ang gagawin natin next is magkakaroon tayo dito ng system.out.print. So, sa print natin, let's say enter, let's say first number. Oops. Okay, and then semicolon. Then sa baba niya, let's create yung variable natin na num1 to receive yung input natin that next int since integer ang gamit natin. Now, next is copy ko na lang ito and then ipipaste natin siya. Palitan natin ng 2 and then second number. Okay, so dalawang input, num1 and num2. Then, ang gagawin natin next is magsi-system.out tayo dito. Okay, so sa system.out natin, lagyan natin siya ng ln for new line and then sabihin natin dito addition. Sa addition natin, ididikit natin or ipagsasamahin natin yung calc natin, that, and then tatawagin natin yung add na function natin. Okay, and then semicolon. Now, ang gagawin ngayon natin, si num1 will represent yung ano natin, yung A. Si num2 naman, it will represent yung B natin. So, palitan lang natin ng num1 ito.
Okay? So, si num1, again, si num1, yung data niya, mapapass siya ngayon dito sa add, dito sa A. Si num2 dito, so yung data nila ipa-plus and then ire-return natin yung pinag-plus natin na number. So, copy, paste, then dito naman, palitan natin na subtract, and then palitan din natin ng subtract ito. Yan. So, palitan natin ng num1 yan. Then, kulang tayo ng, oops, semicolon. Yan. Then, paste. Then, after nun, palitan naman natin siya ng dot multiply. Tapos, kunin lang natin si num1 and num2. And then, closing. Then, dito naman, multiply. Yan. Then, after nun, paste. Oops. Copy. Then, paste. Ito naman, divide. Then, palitan lang natin ito ng dot divide. So, num1. Then, last natin is will be yung modulo. Pero, para lang mas okay yung magiging program natin, after ng multiply natin, let's say for example, magkaroon tayo ng if condition dito. Sabihin natin, if si num2 is not equal siya sa 0. Okay? Then, ang sasabihin natin dito, or ipapakita natin dito is, i-divide natin si num1 and num2 at kukunin din natin si modulo. Yan. So, palitan natin itong part na to into that modulo num1. Yan. So, if ever na hindi 0, no? Yung num2 natin, ipapakita natin to. Okay? So, let's say for example, naging 0 naman yung num2 natin. So, doon papasok yung else natin. So, magkakaroon tayo ng cout dito at sasabihin natin. So, again, eto kasi num2 is not equal to 0, ipapakita nyo to. Pero pag ang num2 mo nag-equal siya sa 0, sasabihin natin sa magiging user natin is cannot divide by 0. Then, sabihin din natin dito, divide. Yan. And then, copy. Then, paste. Ito naman yung modulo natin. So, cannot divide by 0 din ang ilalagay natin. So, ngayon, let's try yung program natin. So, let's receive yung like 5 and 5. So, addition is 10, subtract is 0, multiply by 5, divide by 1, and modulo is 0.